Washing machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. RMN. Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:19. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya, upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam kontra factum, non valid nila bilam argumentum. Wala kay mahimo sa bagigbatok sa kamatuoran, kung dili mong mahimo, maol bagig-uyon sa kamatuoran. Tatak RMN. Radio commentator. Kuskus Batikos. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN, Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Miyerkules Pizza 24 na kita sa bulan sa Hunyo 2026. Ubos na ito magatawhan karon gikan sa mga sigbit nato nga probinsya kun man sa Negros Island, sa Negros Oriental sa Region 7. Sa ato ang pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangguban sa duwa ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kutob sa mabusong magsibya inyo kita nga makita og banungog live sa tong FB page sa DX Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong pobreng alagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bacruya. Mark Bacruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus Batikos. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN
once again defends its rule and supremacy on air. Manalipog sa mga kamos o ginawdaw, Mark Macruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Macruya. Komentaristang way lipod-lipod mo butyag sa kamatuuran, Mark Macruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Justisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan, Mark Macruya. Tandigyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Komentaristang patas o di bias. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Macruya. Kuskus Batikos. 24 minutos sa milabay ang alas 8 sa kabutagon. Good morning ni Ila Duarong og si Junel. Unsa man ka Junel nakapaldo kagabi. Sige magpabalik haplas god. Baga manghatag haplas ra ba? Top radio commentator. Mark Macruya. Anyway, sa itong ilasgutan mga binati na itong anting paminaw, kaghapon, ilasgutan ito may kalabutan sa kini mga bata gihapon nga, murag na po ilain nga insidente dito sa may San Carlos City. Usa na usab ka estudyante ang gidunggab lang gihapon sa minor de edad o estudyante gihapon. Silang gisunod-sunod naman hinoon yung mga panghitabo. No? Kay sa Cavite, sa General Trias, na initabo dito nga gidunggab ko. Nakita mo sa video, grabe ang pagpangdunggab sa usa ka bata nga kining babaye. No? Kutob sa duol sa iya, gipang tusak-tusak niya og kining kutsilyo. So amot unsay hunahuna sa mga bata nga ingon ani nga naghimo og mao nga kining krimen. Top radio commentator. Mark Macruya. So kato na hitabo sa nakalabang ito. Kani may kon, so di kina to ni matawag nga kining mga isolated case lang ni siya. Tungod kay sunod-sunod na ang mga panghitabo sulod mismo sa mga lawak saringan. Di ba nga nalambigit ni ini ang mga estudyante nga nagyud sulod mismo sa eskwelahan. So mangitag isolated, murag layo ra kayo. Kaya nga naman, sunod-sunod naman ang panghitabo. So dito lang daan sa may General Trias. Kung kabantay ba tong video, gahapon to ni viral. Actually, last week pa ni siya nahitabo, pero kagahapon pa nag-viral. Human usab sa hitabo dito sa may Tacloban City nga may kalabutan sa pagpamusil sa duha ka mga estudyante nga gikamatay sa upat ka mga estudyante usab. O gikaangol pa sa lain pa nga mga estudyante sulod sa eskwelahan. Grabe to nga panghitabo. No? So mo nga nag-viral pa rin kagahapon, may gawas ang kuan din. Kagahapon usab na pinahitabo dito sa may San Carlos City sa may Negros Occidental. No, nga gidunggab pod sa estudyante lang gihapon basta ilan. Unsa naman ning kalibutan karon? Di naman to masabdan nga nagkadugay nagkabata naman hinoon ang kining naghimo og kining krimen. Pero katong bata og ablido lahi pod siya. Top radio commentator. Mark Macruya. Kinarbay ko, narbay kining mga sorry, narbay ablidog bata. Balag idara na basta bata gyapon. Kuskus Batikos. So nagkadugay nagkakuan na. No, murag nagkabata na ang kining mga naghimo og kining krimen. So imagine nimo, makaako sila sa paghimo og kining krimen. Sa linghod sila nga mga or linghod ba kila mga pangunahuna. Taon sa ingon ang mga eksperto nga kuno ang mga bata kuno wala pa sa insakto nga mga paminsar or kulang pa og kining paminsar. Pero kada paghimo og kining krimen, magkapaminsar may boga kung unsa man ni padautan or dili. No? Kay kumuyon ka ang rason gali dito sa Tacloban City is bullying kuno. Ako di ko motuo nga bullying ang rason sa mao nga paghimo og kining krimen. Tungod kay moingon kag bullying,
konsekensa ang nagbuli nimo or nagsigig binuang nimo, mo na pwede nimo nga iponterya. No, mo na imong balikan. Kasi siyempre, gibuli gyud ka or gadumot ka sa usa ka tawo tungod kay gibinuangan ka. Kana makaingon ta kini bullying pero kadtong nahitabo dito sa may Tacloban City sa may San Jose mga kasama. No, San Jose National High School. Dito matawag nga ang rason is bullying tungod kay kutob sa iyang makit-an nga mga estudyante rito. No, pamusilo nila. Kaya kung mayroon kag bullying, usa ra ka tawo ang iyang iponderya to. O di baka kung duha or tulo. Pero kutob siya makit-an, kutob siya magian, iyang pamusilon, dili na siya bullying. Gani nato usa ka magtutudlo dito nga nakit-an niya nga samtang nagsigig pamusil paduol siya, nakit-an po siya kapil, gi-apil siya og kining pusil. Lisod po na bully ang teacher. Una ang galingon na pero murag dalagsa kayo. No? Kaya kung kato, di ta makaingon nga bullying ang usa sa mga main factor o rason sa mao nga paghimo og kining krimen sa bata. Tungod kay kung imong tan-awon, dili man tingali usa lang katawo ang iyang gipuntirya. Dili man tingali usa lang estudyante ang iyang gisulong dito. Kundili ang mga bata nga nasulod sa lawak sa ringan samtang nagpahigayon og kining klase mo ilang gipuntirya o gipamusel sa duha usab ka mga bata. Mo na karon nga daghang kay mga diskusyon karon diha sa ato mga eksperto sa balaod nga hisgutan ang may kalabutan sa pagpaubos sa kinibitong mga edad sa mga bata nga maghimo og kining krimen nga liable sila sa mga kriminal nga mga kaso. No? Pero kani siya sa akong tan-aw po dili man ingon gyud nga kung pausan ang kuan man gud ang kuan lang ani nga balaod kani sa Juvenile Justice and Welfare Act mga kasama Act of 2006 ani tabo man gud ani na nasayod ang mga kabataan or majority sa mga kabataan karon mga panahon na nakabalo sila nga kung magkahimo sila krimen dili una nakabug-at ang kaso nga pwedeng atubangon nila. No? So muna nga siyempre dugay naman na mga diskusyon sa mga eskwelahan nga ang mga bata dili basta-basta mapriso kon makahimo og kining krimen. Ilabi na gyud ang mga minor de edad. Kay ilawom sa tong balaod ang 15 anyos paubos dili siya pwede nga prisohon. Nga iipon sa dito sa mga adult. O ang mga 15 pataas pero ubos sa 18 anyos, but nagdepende sa discernment, no? Ang discernment mga kasama, mo na siya ang ability to perceive, understand, and evaluate with matters with clarity, especially when those situation and subtle or complex or obscure. Kani bitong salaktod nga mga istorya mga binati na to katig paminaw, nasayod ka nga maghimo ka og kining krimen. Di ba? Kaya kung katong mga nag-viral nga mga screenshot silang exchange of messages sa messengers o sa messenger magkakasama, kung imong tan-awon, kung tinuod siya kung legit to siya, but I don't think so kung legit ba to siya. Pero pwede po nga naghimo-himo lang senaryo para nga mag-viral, no? In connection sa mga panghitabo dito sa may Tacloban City. So posible, kung legit to siya, makaingon ta nga dili ta what I mean is dili ta makaingon nga wala sila kining kasayuran. No, kay nasa mga conversation dito nga matod pa nila kung makahimo sila krimen dili una nakabug-at ang ilang kaso nga tubagon. No? Dayon napay mga laing convo dito nga ingkasog mahimo nila ang krimen. Posible kuno nga sila ang usas sa mga rason nga pwedeng usbon ang pipila ka mga provision diha sa RA 9344 or kaning Juvenile Justice and Welfare Act. No? Sulod sa pila na katuig ni magsobra na sa mga dekada ang nasangbit nga balaod nga ang proponent ani is si Senador Kiko Pangilinan. No, nga gani karon siya ang muraog na highlight mag-ayo kay tungod aning paghimo aning nga balaod. Actually dugay na nga mga diskusyon tungod kay mga bata or mga minor de edad karon ana lang bigit sa mga gikaingon nato nga paghimo og krimen diha sa katilingban. No? Sa una pa nga mga panahon 90s pa gani nanay mga reports nga
ginagamit sa mga sindikato ang ato ang mga minor de edad tungod kay nasayod sila kung madakpan ni ang mga minor de edad. Dili ingon na kabugat ang kaso kumpara ani mga adult nga mga tawo or mga hamtong ang maghimo og gining krimen. Kay dagko kayo og gining mga punishment. No, samot ng pagpatay, paglugos. Sagad kining kaso ani samot nagbugat-bugat or grabe kay nga paghimo og krimen or brutal kay paghimo og krimen. No, pwede man ka nga makasuhan og gining reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua is kuan na siya, pare-pareha na po na siya sa gining life sentence. But actually, why life sentence diri sa Pilipinas, wa tay balaod na diri nga life sentence, pero kung ang kasuhan ka og gining reclusion perpetua or sentensyan ka reclusion perpetua, 30-40 na siya. No, 30 ngadto sa 40 ka tuig. Daw kuno og gining tulo ka ihap. Ibutan na lang ang maximum is 40 years. Tulo ka ihap 120 ka tuig. Di ba? So mamatay na lang ka sulod diha sa prisuhan. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Kuskus, batikos. So rin tabo karon nga tungod aning kabalaod, no, aware naman ato mga kabataan, sayod naman sila nga ingon na ang balaod nga kung makahimo sila krimen dili una na kabugat ang ilahang ato bangon nga kining kaso kay unsa may ginahimo kung ang bata nga nag-edad og 15 paubos counseling lang ang bata, no, i-turn over ngadto sa DSWD, sa Department of Social Welfare and Development aron nga kining i-counsel, no, i-counseling, ipalamog kaning counseling nga ipasabot nga ang paghimo or nahimo niya nga kini mga sayop, actually sayop na, no, kay mga sala, kanang sala kamatayon na gid ang kini kuan na mga binati na to kanting paminaw. So kung makahimog sayop ang usa ka bata, ikaw ipailaw mo sa kaning counseling ay mga psychologist na to nga sila ang mag-counsel sa mao nga mga bata with supervision pod sa ilang mga ginikanan, no, kay siyempre ang ginikanan adunay dakong papel pod sila mga anak. Okay, so ingon anak pag ang 15 pataas o ubos pod sa 18 anyos sagad ginahimo ana dito lang na sa dadon sa balay Pag-asa or bahay Pag-asa nga dito i-rehabilitate ang mao nga bata. Actually rehabilitation gyapon siya kay kani mga kining presuhan, rehabilitation gyud siya, no, nga ang mga nakahimog krimen makahinutlog sila nga sayop diay ang ilang gipanghimo nga mga krimen. Mabita nang uban diya kung mapriso man gani, manumpa na gyud sila nga di mo balik sa prisuhan. Pero na po'y uban nga parte mo kayong butbuta kung gikan giling prison mingon dayon nga wa pa nalukot na kong banag sulod sa prisuhan. Komentaristang patas o di bias. Diba? So yun nga, pag nalukot, pasabot, balikan niya. Pero na po'y uban ako na, mas daghan kong na istorya nga karapit ng gigan sa prison, mingon sila nga sila nalay, kung sila pa, kung naay mga away-away or unsa pa mga bigil-bigil, sila na lang kuno ang mo palayo. Kay dili lalim ang anaa ka sulod sa prisuhan. Kaya imbis gawas nun ka nga naa ka diha sa katilingban, uban ang mga tawo, uban na imong pamilya, didto ka gipreso sulod sa upat ka mga corner. So ang may tabo ana, ang uban di na gyud sila. Kung sila pa di na sila mo balik, usab pa ilayong. Kung sila pa maliso pang buko sa kawayan, di na sila mo balik sa prison. Kay perteng kapuya daw kay dito. Makuya. Karon kay naa naman yung naning mapakitabo sa mga bata. So naay mga suhestyon ang ato mga otoridad nga kinahanglan na usbon, kinahanglan lang tukion pag-usab ang kini bitaw mga edad nga pwede makahimo og kining krimen, no, kay sa ato tanaw karon murag nagkadugay, nagsalig ang mga kabataan, then kadaghang kay mga ginikanan tanaw tungod bitaw ani balaod nato karon, daghang mga ginikanan nagali halos dili mo disiplina sila mga anak. Ngano man kung disiplinahon ang anak, tuwa din mo intervene dayon ang taga-DSWD. Di ba? Kung ang mga teacher o sambo disiplina sa mga bata, isumbong sa DSWD, magproblema na po ang mga teacher. So, unsaon pag disiplina ang mga bata, no, tungod ani mga balaod karon nga nagproteher ani. Kani man gud nga mga balaod, pare ani Kiko Pangilinan, no.
So usa siya sa mga nagtanaw aning sa welfare lagi sa mga kabataan, no, kaayuhan sa mga kabataan. Pero kanay siya applicable ni para sa mga dato, ngano man mga dato, ngano man ginasalig dili lang mga anak sila mga katabang. So para dili makahimo og maayo or dili madagmalan lang mga anak, sige maghimo ta og kini balaod bingit pabor sa tuwa. So unsa man tong mga pobre ani, perti luya kayo. Di ba? Kay karon kung aware ang mga bata sa kini balaod, maingon dayon nga sige, dapati ko kito sumbong tiga sa DSWD. Di ba mo man sagad ginistorya sa mga bata nga magahig ulo. Na dili disiplinado silang balay o wala gidisiplina sa ilang mga ginikanan. The radio commentator. Makruya. Kalahi ra sa mga bata sa una nga wala pa ni nga balaod 2006 man ni siya. No? So wala pa ni siya nga balaod. 90s up to 2000 or 2005. Kumain kag disiplina sa mga ginikanan di basta-basta. Di ba gamay sipyat di mo piti. Tubag-tubag ka diya. No, malaparuhan ka. Pero tanawa mga bata sa una nga disiplinado sila mga ginikanan. Karon unsa man, kumusta man sila di ba? Okay kayo. Okay kay lami daw kayo. Pero ang mga bata karon nga gibibibibi pag-ayo, giprotehiran pag-ayo sa balaod sa Pilipinas. Nga ambot unsay epekto ani sa kining unahan. No? Wala na. Grabe na ka-worse ang mga panghitabo karon nga dalang bigit ang mga kabataan. Tanaw ko na rin mga inahan nga kining gipang kulata sa mga anak. No, na mga inahan or mga amahan nga gipakaulawan. Dili ilhon sila mga anak. Di ba? Mas isog pa ilang mga anak. Ngano man, tungod sa balaod o tungod usab sa dili pagdisiplina sa mga inahan. But actually, depende gyapon na sa mga inahan bisan pagkapila ng balaod. Kung disiplinahon nimo imong anak, naagi na say kahadlok. Kung klaro ka pagkasulti. Di ba? Kung ikaw po inahan po, mura po kag kining wala po kay panimuot, nga kabalo na ka, nga sayo ang gihimo sa imong anak, ginakonsente nimo. Di ba? Konsentidor ka dako, nga klase ka pagkainahan. Way pulos. Mano ako sa akong mga kining anak, mga binati na itong ating paminaw. Sa pag-unsa, ginadisiplina, ginako, di ko gusto nga mas mulabaw pa sila sa ginikanan. Pero dili po sa tanan nga panahon, nga ikaw po ang insakto, ikaw ginikanan, di po sa panahon nga insakto na po ka. Dapat paminawon po di mo ang side si mong anak, tanawon po di mo kung insakto ba o dili. I-assess di mo. No, mo na pinaka-importante diya. So karon diya sa mga eskwelahan, ang atong mga magtutudlo, kinahanglan nga mas pahugton pa pag-ayo ang kining kuan ba? Kining counseling, ang mental health assessment. Pinaka-importante na kung sa eskwelahan ka, naman tayo mga guidance counselors. So, dapat sa early stage pa lang daan kung nakita na nimo ang usa ka bata nga medyo lahi na gyud og kining mga batasan or taras diya sulod sa eskwelahan, dapat imo na ng maalarma nagkahatagan nimo og kining pagtagad. Then ang mental health awareness pinaka-importante na siya kay base ron yang problemado ang usa ka bata, no? Apektado sa ilahang kining panimuyo. Or unsay mga naagian niya sa iyang kining kaugalingon nga angayan hatagan or ma-address ang mao nga problema. So dili ingon nga pasagdahal ang bata, bahala na siya diya. No, dapat i-assist na siya mo na ang papel diya sa usa ka eskwelahan. And of course ang seguridad pinaka-importante na diya. Mabitaw karon kung mahimo gali na may mga eskwelahan na may mga tanod po sa mga barangay. So pwede mag-request sa barangay nga kada sulod sa mga bata sumapil og kining check diya sa kining gate. No, kung mahimo, kung walay mga CCTV camera, walay mga metal detector, so pwede man magpa-assist lang sa mga tanod para gyud nga masiguro dili kay kung adunay mahitabo nga mga dili maayo sulod sa eskwelahan, diya ra pod mag-action ato mga taga Department of Education. Diya ra pod magpahugot og seguridad. And after all, pag wala na gani, wala na. Perti luagan na po kayo. Susumot na karon nga grabe ka accessible na kayo ang mga social media, internet, website, no, mga website diya nga pwedeng pausab sa karakteristik sa usa ka bata pinagi sa pagdula ng mga social
what I mean is kining mga online games. No? Daghan na kay karon diha sa kining social media nga accessible para sa mga bata. Gani sa uban nga mga nasod like Australia, European country, ginabawalan na ang mga bata nga nag-edad og 18 paubos nga maka-access o bisan unsa nga mga kining website or uban pa na diha nga mga kining bitong online games. Dili na basta-basta even Facebook, no, dili na gali sila basta-basta dito nga maka-access. Actually, kanang Facebook, may yung dili pwede ang 18 or 18 pa ubos. Pero kung imong usbon po, imuhang kining, unsa ni, imuhang edad or imong birthday sa Facebook, maka himo magyapong ka o kining Facebook. Tanaw ka ron, no? Sa Facebook karon, dili ka pwede makahimog Facebook kung ang imong edad 5 pa. Or usa ka tuig, 5 ka tuig, unana, 10 anyos, dili pa. No? Pero matingala ka, kung imong search diya sa social media, pati mga anak, nga gagmay pa kayo na mga social media, na mga Facebook. No? Nga ginakontrol sa ilang mga inahan. Ang uban po, pasagdahan po sila mga anak, muna bisag unsa nila ibang post. Then, kung maka-access sila sa Facebook, bisag unsa nila makita diya sa social media, samot nagdagang mga content creator karon nga naghimo og dili maayo. No? Kaya nga naman, mas viral man kung dili maayo nga mga content ang ibutang diya. Whereas kung tinarong nga mga content, ay sus gamay ra kay mo like, mo share, mo comment ana. Pero pulos binuang gani nga mga content. Di ba perti daghanay kuninita na pagayo. The radio commentator. Makuya. Oh, so muna ang sa eskwelahan, so sa parents usab, dapat ikaw pod nga inahan or amahan diha palandaan sa imong balay ginadisiplina imong anak. Kanang bitong dili sa ingon nga disiplina gyud nga grabe gyud nga disiplina nga kanang bitong murapod og gining gabatas militar murapod kag gamarsalo sa imong balay. Di ba? No, figuratively speaking mga kasama, di mo na murag martialo diha. Ano pong mabati po sila kahadlok or kini bitong di po ingon nga to the extent nga magkurog-kurog din mga bata sa imuha. Kana bitong madisiplina sila nga dapat makabalo sila what is wrong and what is right. Di ba? Kabalo sila mo identify ana nga kani sayop, nga kani dili din ni maayo. O kani insakto ni siya. So dapat ikaw ginikanan imuha na nang disiplinahon imong anak. Gamay pa lang daan. Kay perte na kinang lisura ining budako na kon sa dako na ka mo disiplina, pwede na masukol. Di ba mo ra ko nagkabaw? Kung ikaw mag-uumag karon, ay nagpangilongi imong kabaw diha. Musunod ba ko na siya di ba dili? Mo nang sagad, kabantay mo ng mga kabaw, gagmay pa lang daan, gibutangan nagpangilong. Kani mga nagpuyo sa rural areas, I mean sa urban areas or mga syudad, di man kailaon sa ng pangilong. Oh, pero kami parehan taga-bukid tani. So kabalutad diha palandaan, kung kabantay mo gagmay pa lang gibutangan nagpangilong. No, butang kag PC ang ilong, dayon wala na matrain na siya. Nga kung kadaasa ka mo pitik, wala sa di ba birahon, musunod ra ang kabaw. Pero tanawan ang mga kabaw nga dagko na butay pangilong. Di ba, songagon ka? The radio commentator. Makuya. Mulawan sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makuya. Ang inyong manalaman sa kanginan, Mark Makuya. Oh, so mao na karon nga ang mga bata perteng gahian nga naman ginapasagdan lang sa mga ginikanan. And ang usabot sa mga faktor na kini mga ginikanan karon nga sa una kuan magyod inahan, amahan, mga anak magtapok gina perminti sa balay. No, mag-abot, magdungan og kaon, kundi ka mo abot anang orasat sa panahon sa tingkaon. Murag hutdan kay luto dia. Swertihan pa siradaan pa sa balay. No? Inig-abot sa oras kating kaon dapat na kada sa lamisa. Karon mga panahon na imbis noon nga nanitaron trabaho ang mga ginikanan. Di ba? Dagko na mga sweldo. Pero halos dili na gali mag-abot sa balay. Ang inahan sagad daw ilabi na gani mga kwartahan. Ang inahan or amahan tuwa na, may biyahe na padulong sa trabaho. Ang anak tulog pa kaysa nabilin ang katabang. So ning mata sa bata, wala inahan, wala ang amahan, kaon na lang siya, eskwela po siya. Pag uli, ang bata nakauli og sayo, ang inahan o amahan o pagkauli, nakatulog na lang ang bata. Mo pa'y pag-abot po sa inahan. So di na may istorya ang kining anak.
Di ba murag wala na kay panahon ba? Mabito na ang quality time is very important sa matag pamilya nga dapat hatagan nimo og panahon ang imong anak, imong pamilya, imong asawa, imong bana nga napon mo'y panahon nga magbanding. Dili kay nagka-focus lamang karon sa trabaho, mabito na nga usahay na yung mga bata nga murag dili kayo sila nag-share sila mga problema silang ginikanan. Samot murag bitog layo or dili kay sila suod. No, murag layo ang ilahang gibati para sa ilahang ginikanan. Mura, asa man sila padulong? So dito silang barkada. Dito sila mo share sila mga problema. Dito sila mo istorya sa ilang mga nasinatian. Nga instead kato unta nga problema, dito sa ginikanan nga posible matagan og kining sulbad or husay. Karon ganito man mo sumbong sa mga barkada. Dako na mga barkada po, mga tulibag-bag po yung madagko. Mamito na kung ikaw ginikanan, dapat ginamonitor nimo kinsa may kauban kanunay sa mong anak. Asa man siya tigatuan. O siya'y aktibidad niyang ginahimo kanunay, ka posible makapikto sa iyang pagkatawo. Musa man balay eskwelahan na ba na siya or magsuroy-suroy or kinsa ba iyang kauban kanunay. Basta niya nagsige na sila lakaw-lakaw, inom-inom, bisyo-bisyo. So ikaw ginikanan dako kag papel para sa imuhang anak. No? Kay kung ang usak ka bata na disiplina pa lang diha daan sa balay. Dili ingon ni ang disiplina dito sa eskwelahan. Diha sa balay mismo magsugod. Kung ang bata diha pa lang daan sa balay gidisiplina. Mo na pinaka-importante bisag asa ka nga nasod sa kalibutan. Di ba? Ang disiplina pinaka-importante na. Disiplina, respeto sa usag-usa kay kung wala na siya, gubot ang ato ang pamuyo. Tanaw na Pilipinas, wala disiplina, wala respeto sa matag usa, di ba? Parteng gubota kayo sa Pilipinas karon. Nga naman, walay mga disiplina, sagig pangurako. Di, tanawan ni karon. Kung sa mo sa Pilipinas, nagkalitsi-litsi ang Pilipinas karon. No? Pila lamang ka mga individual na naka-benepisyo sa pagpangawat o kwarta gikan sa kaban sa katawhan. Siguro na mo na sa kini mga bata nga diha palandaan ginakuan nimo dili kay kung para na baka mong bata. No? Usay singag-singagan ka or hilak-hilakan ka kay dili nimo tagang cellphone. Oh, ikaw pod nga into nga klase ka baga inahan o amahan. Imo na yung bibibihon. Oh, sige ato ni palitan og cellphone kay dili mo kaon ng bata kung may cellphone. Ako na laparuhon man ako na. Top radio commentator. Maruya. Ang uban gili nagadagko na lang. Di kabalo mo trabaho silang balay. No? Bisan na lang galig pagbutang og tubig diha sa sudlanan, sa pitsil baga or sa mga pwedeng butang ang tubig ibutang sa mga refrigerator. Oh, di gali ka trabaho. Di gali ka panilhig. Di gali ka limpyo silang higdaanan. No? Sa una mga bata sa una nga inig-eskwela magbit-bit pagalon. Dala sa eskwelahan kay ang eskwelahan ay bomba rito. So ni uli bit-bit po galon. Gagmay kay mga bata magbit-bit o galon. Para ni tubig ni uli sa balay. Okay man ka disiplinado man kayo. Dili ka pwede magpa-lit-lit ka sa una. Wala na. Punishment na yun. Sitting on the air with matching with matching box. Sa imong ulo ba ka, sa imong kamot, o asa ba na ibang butang diha. Imong kamot nga perting hugawa, piti na sa ganing mga stick. Karo, ano tagadong gana, kay nga naman, mahadlok rin po ang teacher sa paghimo o gini mga ingon anak nga mga punishment. Kaya na ay balaod nga nagportier sa mga bata. Muna kung ako, sa akong kabahin, magdisiplina ko sa akong anak na magapil-apil at DSWD, ipabuhay na ko ilang anak sila. Top radio commentator. Maruya. Sige, be, kamoy buhay ane, be. Kamo mo na disiplina ka. Oh, papuy ane sa yung balay. Papuy sa opisina. Syaro bag hangtod mo mag-eskwela. Tanaw na to ang kuan ba? Kita wala man tay kontra ana yung anak sa ginahimo sa DSWD pero dapat tanaw nila. No, i-assist nila kung unsa nga klase ang batasan sa kabata. Kanay usahay, na yung mga bata nga perteng gahayag ulo, dayon dito rin palaban din sa DSWD. Oh, hinong trabaho man na sa mga social worker ang kining iuna na nga kuan pero dapat gina-assist nila.
Ako lang ha sa dili na ko mukuan sa akong pagkumangko ni hunana naigahi kay ulo. Pero sa kuwara to mahadlok. Miadto gyud disability disability kay gikasab-an sa ako ang ginikanan. Apo man to. Gikasab-an. Nagpa-disability gyud. Di. Action po disability yun. Pagkabot na ko Dok-doko na ko kayo. Ingon pa rin to. Okay ra ko nga mo report ko dire pero ay lagi ipahibalo sa akong tito. So hadlok siya nga naman. Sa ako mo gabahin god is ginadisiplina nako. Manak nako, mapagumangko nako. Gusto nako nga kini bitong tarong nga dili ka mahimo nga mura og kining kiko na lang diha sa imong panimalay. Kada nga maginikanan pastilan, maginikanan wala ginarespeto sila mga anak daghan kay na karo mga panahon na. No mo ni klaro nga pagkasulti. Muna kung ako makita kung yun na bitaw, maglagot mo musurok ako ang dugo magtan-aw ng mga muna nga mga bata nga ako papinanggaon mo da pero not to the extent nga kuan lagi ba. Nga murag imo na lang pong hatagan o gining pasagad na lang po ka okay na lang po na siya kay lagi bata dipindi rin gina kay abot sa panahon na di na namutuon mo gahi gina maabot ginang panahon nga gahi gina no lisod na kayo kung sila pa kung ang kabon na mo gulang hulit na gigina siya so lisod na kayo mo sa disiplina mo nang bata palang daan imuha ng idisiplina mura na sa kahoy tanaw na magtanom kag kahoy kung gusto ka pormaho di mo sa kahoy di ba gamay palandaan, magpurma na ka kung sa gusto nang ipurma. Kaya kung dako na, dili na sa mubawg. Parte, lisura na kayo. Sabi na, kawayan, bayog, kaya pwede na mo bawog-bawogon. So kana palandaan nga mga, kuan ba, panag-ingnan, dapat imo nang tanawon. So karon ako dili ko, pabor ko nga, paubsan ang kining edad sa mga bata nga pwede nga mahimong criminal liable sa mga kaso nga pwedeng himuon sa mga krimen nga ginahimo nila. Pero dili ingon kay kana lang ang aton tanawon. Kay bisan pagkapila na paubsan, bisan pag 8 anyos nga edad sa bata ang imuhang ibutang diha para nga mahimong liable sa mga krimen nga ginahimo. Wala gyapon na kung wala disiplina ang usa ka bata. Wala gyapon na kung wala nimo na gipadako nga gitarong siya pag-ayo o gitarong siya pagpadako diha. Pinaka-importante gyud disiplina mao gyud ibalik-balik nato. Diha palandaan. Tanaw na mga bata nga mga disiplinado, di ba? Usa ka saway sa ginikanan. Kung sila pa behave gina diha. Kay dili ka mo pitik ka. Sa una gud nga mga panahon ko tanaw ko na dahil mga bisita, dili ka pwede magsuroy-suroy, di ka pwede mag agi-agi diha kung samtang istorya sila. Di matuod ka hilabtan samtang na ang bisita pero nigwala ang bisita. Murag ang labag sa imong likod, labag sa imong paa, pertin daghana kayo. No? Kay nganong ga saboy-saboy garido ga giagi garido nga naay bisita. Panahon sa tingkaon. Lami to kay kaon, kay lami kay sudan. Tinulang manok, sinugbang isda. Dili ka magasagol og kaon kay unahon sang bisita. Tago-tago lang ka saloy sa portahan, moingon na lang daing nga ma or pa gibalin na ang kining litson. Hustisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Makruya. Diba? So, disiplinado kay mga bata sa una. Then, kumingon nga mo na imong oras sa imuhang tuka is maghugas ka, iniguman og kaon, manghugas. Mangabo, kiniguman, mangabo, mangahoy. Karon, pinakaswerte ng mga bata karon. Dagko kay mga balon, hatod kuha sa eskwelahan. Halos dili na mo trabaho kay nanay maid. Diba? Di na halos mangahoy kay nanay LPG. Liquefied petroleum gas ang gamit na sa balay. Naka-gas range na. Diba? Naka-aircon pa yun. Grabe ka sosyal ng mga bata karon mga panahon na. Parte pang dagkuag balon. Di pa mulakaw, di tagag balon, di pa mulakaw kung wala cellphone. Di mo kaon kung wala cellphone. My goodness, may pandukdoko ng mga ulo. Top radio commentator. Makruya. Muna dito matingala kung na yung mga bata karon nga mga gahi na kayo. No? Or mas mo andiron bilang mga ginikanan. Mas labaw ba sa silang ginikanan? So nagabot sa panahon nga, budako na sila, magkatrabaho na sila, wala na na. Mura na nagulay, wala na kay bili, anak.
inikabot sa panahon. Kaysa gamay palandaan, wala naman kagitaga agbili. Kalandaan pag disiplina o pagrespeto, kung di mo nabuhaton, wala na bili sa para sila nga naman. May sila ay okay naman. Busokol kasi ang ginikanan, okay naman gani. No? Di magaling kung saon. So yun na ang sagad nga nagahitabo mga kasama. So karon dako kay ning hisgutanan, kay pagkakuan sa mga bata karon nga nagkadugay, nagkakuan ang krimen. Nya dili na ingon basta-basta. No? Mupatay na. Mugamit na mga hinagiban. Tanawa ng mga liberated nga mga tao sa Amerika. Grabe ang mga krimen nga ginahimo nila dito. Kanang ginapasagdan naman sila god. No? Inguna na sila kagawas nun. Wala man ay problema ka ng gawas nun giga, pero kung masobra na pagkayo, murag di na po maayo. No? Pagkaluuya kis tong katilingban na ko, inguna na man gani. So hopefully, ang ato mga ginikanan, kamo, kita, ang adunay dakong responsibilidad sa itong tagsa-tagsa ka mga anak, pagumangkon, apo, or kinsa pa na diha nga mga bata, kita ang adunay dakong responsibilidad sa paghulma aron nga inigabot diha sa katilingban pag-ipon nila sa komunidad. Aduna sila'y ginatamdan kung unsa ang insakto o unsa ang dili. Muna pinaka-importante. Top radio commentator. Makruya. Mulaman sa kamatuoran. Mudapig sa kabos. Makruya. Gamay ito oras no na. Last June 21, last Sunday, dahil nag-viral ka usa ka polis no, kani polisa diha sa may Rizal. Taga Rizal man ni siya, kani si Bukida. Actually taga Rizal ni siya, kapila na ni na preso. Unya nag-viral siya kagahapon, human nga nanutok og kining armas sa usapod ka residente sa may Antipolo, Dapitan City. So kani Antipolo na rin luyo sa Linabo. No, kay Linabo pik ubos ana, Antipolo naman tuyo ka dito, pwede ka mo tuyo padulong do sa pwede ba ka mo agi gali anag daghang maagianan nailarayan, lusot mo ka dito. Then pwede ka mo tuyo dito sa Pikas nga katuntulay usa nang barangay diha or daghang lusot-lusot diha basta kay napo og kining dire sa kuan. So nay usa ka kani si Police Corporal Bukida. Actually dugay na ni siya, murag daghan ni kaso abot sa klase ni nga pagka-pulis ni. Mura man gining daot og utok. Last year man tigali ni or karon ba to nga tuig. Gikasuhan pod ni og gining vowsy, mura kaduha ra kasog vowsy kay sagig pangulat pag-asawa. Tigali basig gining kahubog tigali mo bagbag ang utok. Oh, nakasuhan na ni bro, nakagawas na pod. Kay dito man na-assign sa sabang dalaga Misamis Occidental. Pero taga Rizal ni siya. Ambot unsay tabo ang naabot siya gining Antipolo, basi dapat siya mga parinti diha. Nay usa ka tawo nga galing ko dito sa usa ka kuan, posible basig inom-inom po dito. So kini si kuan si Bukida kalit lang nga miabot gikan sa luyo. Og dito iyang gition-tionan ang usa ka lalaki nga iya bang ingnon nga amigo ta dili. Pero sige siya og tutok sa iyahang armas. Unsa ka klase nga pagkapulis ka, Mr. Bukida? Dapat ka ng pusal! Imong gitutok sa imong ulo, imong gipabuto! Ha? Mulaman sa kamatuoran. Mudapig sa kabos. Makruya. Dili kay imong itutok sa uban nga tawo o magsige pang kuan nga amigo mong dili. Kanang armas nga imong untang gibit, dapat imong gitutok sa imong ulo o imong gikablit aron ikaw ang unang mamatay. Baga kag naong. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Batikos. May gali ko niya nagkablit, pero patayag yun. Oh. Hayang gud ang sa katawo. Pastilan kay nilakaw man. No? So nagtalikod, posible lang ihit to. Gikalit og duol siyang gitutukan og gisumbag og maayong pagkasulod sa kanal. Wa gyud nagamit yung armas noon. No, nalukot siya sa kining kanal kay perting hubuga na kayo. So karon, gidi sa armahan na ni karon siya og pailawom na sa restrictive custody sa PRO10. No? Og posibleng atubang pa og kaso. Pero daghan ang gusto mapulis.
Wag na himong pulis ang uban nga gusto mapulis. Kanino on nga naa sa posisyon, nagsigi naman hinog gara-gara. May pa tong gidok-dok ang imong armas sa imong ulo. Aron matagam ka. Top radio commentator. Makruya. Alas 9:02 magsama tod ganado Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod ganato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod nga extracted ang pagkahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bali sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Tatak RMN. Adlaw kita karon nga Miyerkules Pizza 24 sa bulan sa Hunyo 26, 26. Manamilit na paingon kininyo. Fiat Stitcher Wad Kailom. Ipatuman ang kabaturan bisan pa manigapugan ngadto sa kalangitan. Kini ayo pobreng alagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bakroya Tatak RMN. Tatak RMN. Tatak RMN.